Ano kaya ang posibilidad na itong si Stephen Holt ay mapunta dito sa San Miguel Beer at hindi sa Barangay Ginebra? Madalas itong pangalan ni Holt ay nauugnay dito sa Gene Kings at ang balita nga, ito raw ay papalit dito kay Stanley Pringle. Pero tandaan natin, yung mga naging first round pick ng Terra Firma, yung number 1 pick nila ay napunta sa San Miguel. Una ito si Christian Stan Hardinger, tapos ito si CJ Perez. Ngayon, tatandaan ninyo, dati itong si Roosevelt Adams, inoffer din yan ng Terra Firma dito sa San Miguel Beer. Kapalit nito si Alex Cabagnot. Hindi lang pumayag ang SMB noon na i-treat si Cabagnot. Pero obviously, ay kung yan ay natuloy, ibig sabihin sa SMB rin mapupunta. Itong si Stephen Holt, number 1 pick rin yan. So, wag nating alisin yung posibilidad na baka itong si Holt ay mapunta sa San Miguel Beer at hindi dito sa Barangay Ginebra. Itong si Stephen Holt kasi ang laro niyan ay pwedeng point guard, pwedeng shooting guard. At doon sa height niya ay pwede rin siya na maging wingman. Kumbaga pwede siyang pampalit dito kay Marcio Lassiter o kaya kay Alin Bulanadi. Depende kung ano magiging arrangement ng SMB at ng Terra Firma kung sakaling magkaroon ng trade. Sa ngayon, ito of course nakasalalay lahat sa magiging performance dito si Stephen Holt. Pero sa ngayon, pwede nating masabi na hindi pa 100% sure na itong si Stephen Holt ay mapupunta dito sa Barangay Ginebra. Kasi siyempre magdedetermine din dyan ay yung magiging performance ng team. At tandaan natin, nandyan na nga itong si Maverick Ahanmisi dito sa Barangay Ginebra. So, kung maging loaded yung guard position ng Ginebra sa pagbabalik nito si L.A. Tenorio at eventually, ito si Jeremiah Gray ay babalik na rin. Baka ito si Stephen Holt eventually sa San Miguel Beer yan mapunta at hindi sa Ginebra. Okay, ngayon mukhang malaking desisyon ang kailangan gawin nitong si Coach Tim Cone. Dahil kailangan pumili niya dito sa Gilas at sa Barangay Ginebra. Siyempre, baka sabihin ng iba pwede namang ipagsabay itong Gilas at Ginebra pero malabo yan. Unang-una, nakita na natin na nangyari dito kay Coach Chot Reyes nung pinagsabay niya yung TNT at yung ating national team. Hindi niya kinaya. Very stressful ang pagiging coach ng isang team. Ano pa kaya kung dalawa yung hahawakan mo? At syempre, paano kung magkasabay yung schedule? Tandaan natin, itong PBA ay naging 2 conference lamang ngayong season na ito dahil nga nagkasabay itong FIBA at yung kanilang mga conference. Hindi naman po pwedeng palaging 2 conference lang ang PBA para ma-accommodate itong Gilas. Dahil syempre yung mga teams na sumali dyan, nakastipulate sa kontrata na magkakaroon sila ng TV exposure ng certain number of games. Kaya sumasali ang mga teams sa PBA para magkaroon ng exposure yung produkto nila. Ang nakalagay doon sa kontrata nila syempre 3 conference yun. Pero kung gagawin mo 2 conference, kukunti yung exposure ng mga teams, pero yung gastos nila ganun din. Basta pag-maintain nito at papasweldo ng mga players. Tandaan natin, ang mga players pinapasweldo yan para maglaro ng 3 conference. So, mahirap na ipagsabay itong national team at itong Barangay Ginebra. So, yan ngayon ang kailangan natin tignan kung anong gagawin ni Coach Tim Cone. Siguro sa tingin ko sa bandang huli ang magde-decide dito si Ramon Ang dahil kung ano sabihin ni Ramon Ang, yun ang gagawin syempre nitong si Coach Tim Cone. So tignan natin kung ano ang gagawin ngayon ni Ramon Ang at ng mga iba pang leaders nitong ating samahang basketball ng Pilipinas at ng SMC na mukhang siyang nag-lead ngayon sa ating national team. Okay, sa ngayon ito daw Meralco Bolts ay nagkakaproblema dito sa kanilang first round pick na si Brandon Bates. Ito si Brandon Bates, alam natin ay kinuha yan ng Meralco dahil ito ay big man at syempre gusto nila na makatapat na dito sa mga malalaking team sa PBA dahil nakita nga natin pati rain or shine ngayon biglang lumaki dahil nakuha to si Villegas at si Datu. Pero mukhang ang naging problema dito kay Brandon Bates ay katulad nung kay Stephen Holt. Ino-opera nito si Bates ng 3-year contract ng Meralco pero ang gusto niya ay 1 year lang. So mukhang maliwanag dito na ang siguro gusto ni Bates mag-try out lang dito sa PBA at kapag natapos yung kontrata niya, gusto niya siguro subukan na mag-overseas din. Parang ganyan din daw ang plano nito si Stephen Holt bago na kumbinse ng 2-year contract.
So tignan natin kung ano nangyari dito. Kasi kung ito ay totoo, itong report na lumalabas, mukhang ganito nga talaga ang nagiging sitwasyon ngayon dito sa mga draftees sa PBA. Pipirma sila ng short-term contract lang, magpapakitang gilas kumbaga. Pagkatapos kapag naka-attract na ng attention overseas ay aalis. Hindi rin naman natin masisisi yung mga players kung yan ang gusto dahil syempre hanap buhay ito. Kung saan mas maganda yung offer, syempre doon nila gusto. Lahat naman ganyan, hindi lang sa basketball. Pero syempre para sa Meralco Bots, malaking problema ito dahil gusto nila pang long term ang kontrata nito si Brandon Bates dahil nakikita ni Coach Luigi Trillo ang potensyal ng nasabing player. So dahil nga hindi ito mukhang pumapayag sa gusto ng Meralco Bolts, kumbaga stand still sila ngayon. Tignan natin kung ano magiging development dito at kailangan din nating abangan kung ano magiging sitwasyon doon sa mga iba pang rookies na pipirma ng kontrata. Kung ganito rin ba katulad ni Brandon Bates o mga full term. Okay, sa ngayon, itong si Arwin Santos, confirm na yan na nandun na sa MPBL maglalaro sa Pampanga. Pero sinabi mismo ng agent ni Arwin na hindi pa niya sinasara ang pintuan dito sa PBA. At kung maging maganda ang performance ni Arwin Santos dyan sa MPBL, malaki ang tsansa na ito ay mabalik dito sa PBA. Pero wag na nating asahan na ito ay sa SMC mapupunta. Kapag yan ay naglaro sa MPBL do sa Pampanga, kung yan ay bumalik sa PBA, malamang dito sa Converge Fiber Xers dahil yon ang team ni Delta Pineda. Sa ngayon, titignan of course, i-evaluate muna nila kung ano magiging laro ni Arwin do sa MPBL. Pero kung ito ay maganda pa rin at noon naman naglalaro sa Northport, maganda rin ang nilaro nito si Arwin. Kaya posible na magkaroon siya ng isang slot dito sa Converge Fiber Xers at yung kanya namang experience ay makatutulong do sa mga big men nila katulad dito si Justin Arana at yung mga bago nilang draft picks. So abangan natin ngayon baka ito si Arwin Santos hindi pa tapos ang karera dito sa MPBL at baka makabalik pa siya dito sa PBA at magkaroon ng tsansa na ipakita na kaya pa niya maglaro ng high level of basketball. Shout out kay Jonathan Iloso, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, kay Admond de Guzman, Jonel Alagon at Celino Valles family, Joseph Pineda, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Ronald Barbosidad, John Mark Cantos, Rico Olarte, kay Donel Santiago, Judy Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Myron Almosa at Valiente family, Jason Mendoza, RG Bueno at Dalina family, Ireneo Salangsang family, Edwin Carmona Jr., OG Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, Dexter Tomer, Junicio Mercado, Brian Andres, kay Jordan at John Redding Balanta at Sid Maria, JJ Boom, at kay Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang.